Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban sa kakambal ni Jermel Charlo na si Jermal Charlo kontra naman sa nakakatandang kapatid ni David Benavides na si Jose Benavides Jr. Fight schedule November 25 taong kasalukuyan. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Michelob Ultra Arena, Las Vegas, bansang Amerika. So ibig sabihin, ating masasaksihan dito sa ating bansa sa Pilipinas, Nobyembre 26 po, nitong taon lamang. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, shout out po sa nag-request na gawan natin ng video ang bakbakan na ito. Walang iba kundi si Idol Gets and Glory 734. Shout out sa iyo, Idol. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta at walang sawang pagsubaybay dito sa ating munting channel. Para naman sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad sa channel na ito, inaanyayahan ko rin po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, pag-like, and pag-share. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ba ang liyamado at dihado dito sa bakbakan. Unahin natin ang sa panig ni Jose Benavides Jr. Itong si Jose Benavides Jr. sa ngayon ay may impresibong kartada, 28 wins with 19 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo ito o 1 talo nito sa pamamagitan po ng technical knockout. Sa ngayon, may edad ito na 31 anyos, height po nito 5 foot and 10 and a half inches, reach 71 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 67.86%. Huling lumaban Agosto 12, taong kasalukuyan, nakalaban nito si Sladan Janjanin. Panalo by technical knockouts, huling laban itong si Jose Benavides Jr. Eksperyensya ni Jose Benavides Jr. po. 2018, naging world title challenger ito sa WBO ni Terence Crawford sa welterweight division. At tumaas ito ng timbang dahil sa nakatikim siya ng kaunang talo sa laban na yan. Tumaas ito ng timbang, lumalaban sa super welterweight division na kung saan nakasagupa naman yata nito si Danny Swift Garcia na dating world champion sa welterweight division. Natalo sa ikalawang pagkakataon itong si Jose Benavides by unanimous decision. At napagdesisyonan ni Jose Benavides na mangampan niya dito sa middleweight division. Baka sakali dito siya suswertihin po mga kaibigan. Kaya lalabanan niya itong si Jermal Charlo. Pagdating naman sa skills itong si Jose Benavides Jr., boxer panzer po ito mga kaibigan. Oo, malimit ko nang sinasabi kung ano ang anong mga galawan ang nakapaloob sa isang boxer puncher. Pero ang malimit na ginagawa naman itong si Jose Benavides Jr., pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability, may defensive style which is yung kanyang back pedal, epektibo ang kanyang galawan sa mid-range at close range. Taglay nito ang hand speed, power. Kakulangan nitong si Jose Benavides ay ang depensa po mga kaibigan. Oo, may kakulangan sa depensa at isa pa sa nakikita ko sa kakulangan niya, yung mapasandal sa lubid na medyo na-trap po mga kaibigan. Ngayon, sa panig naman ni Jermal Charlo. Itong si Jermal Charlo ay may impresibong kartada din po na 32 wins with 22 wins coming by way of knockout. Undefeated, may edad na 33 anyos at ang height nito, 6 foot and 1 inches, reach 73 and a half inches, orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 68.78%. Kasalukuyang hawak nitong si Jermal Charlo ang WBC dito sa middleweight division. Huli lumaban po ito. Hunyo 19, 2021, nakalaban niya ang Mexican knockout artist na si Juan Macias Montiel. Panalo si Jermal Charlo by unanimous decision. Mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, pagdating sa experience ni Jermal Charlo, siya po ay 2 division world champion. Nag-world champion ito sa super welterweight division at dito naman sa middleweight division, 4 times world champion, hawak ang WBC. Skills nitong si Jermal Charlo, boxer puncher din po mga kaibigan. Pressure fighter style pero hindi basta-basta pumapasok, umaabanti at pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban gamit ang kanyang jab
double jab 1-2 combination. Ganon pa man, as a boxer puncher, willing din ito sa brulan o 2-2 na bakbakan. Ginagamit naman niya ang pagkipag-2-2 once na siya po ay nakapabor. May defensive style po ito, which is yung kanyang back pedal with counter. Timing lamang ito kung bumabato ng suntok. Ibig sabihin, hindi ito volume puncher. Pero pag nakapabor, simpre naman, nagpapaulan ng suntok yan mga kaibigan. Oo, siyempre, pag nakapabor, alangan namang kita mong tinamaan na tapos hindi mo pa ipapalo up, hindi naman ganun. Hahayaan mo makarecover, hindi ganun sa boxing. Pagka nakita mong groggy, panatan mo na. Pak, 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 pak. Ya, ganun ba? Para, siyempre, ang pagtalo ang kailangan natin dito. Okay, pero may pagka-slow mo ito mga kaibigan, hindi ito hindi ko parang hindi siya may speed din naman pero hindi yung iba na parang kidlat yung sumuntok yung Bruce Lee ba? Hindi, parang slow mo lang siya pero mabigat ang suntok nito mga kaibigan. Okay, dadako muna tayo sa ranking dahil champion itong si Jermall Charlo sa middleweight division. Mga kaibigan, itong si Jose Benavides ay wala pa sa ranking sa 1 to 15. Dito sa 4 major title, 4 major belt sa ayon po sa boxing scene, wala pa. So, ibig sabihin, lalabas na parang tune up lang ito kay Jermall Charlo. Ganon ang kinalabasan mga kaibigan. Okay. Comparison tayo. Activity ang unahin natin. Sa activity, aktibong-aktibo itong si Jose Benavides dahil huling lumaban po ito nitong taon lamang, Agosto. So dikit ang kanyang laban po mga kaibigan. Agosto, sunod ba niyan? September, Oktubre, dikit lang. Samantala si Jermall Charlo, huling lumaban po ito, Hunyo 19, 2021 pa. Kung bibilangin natin, hindi ako magaling sa math, 2 years and 4 months na hindi lumalaban si Jermall Charlo. Mga kaibigan, delikado yan. Disadvantage ito para kay Jermall Charlo. Sana nasa 100% at sana hindi apektado sa ring rust ang boksingirong ito. Bakit? Kung apektado ang isang atleta sa ring rust, bunga ng matagal nitong pagkatingga, hindi napapalaban, apektado ang kanyang power, galawan at stamina. So disadvantage. Kaya mga kaibigan, sana nasa 100% itong si Jermall Charlo sa laban. Oo, sa body conditioning, sana hindi natin makita yung kalawang or ring rust na tinatawag ng karamihan. Ngayon, dadako tayo sa edad. Pareho na sa prime pa po ang dalawa. Height and disadvantage, llamado si Charlo. Bakit? Sa height, 6 foot and 1 ang height nitong si Jermall Charlo. 5 foot and 10 and a half lamang si Jose Benavides Jr. Pagdating sa reach, 73 and a half ang reach nitong si Charlo. Samantala itong si Benavides ay 71 lamang. Ngayon, dadako tayo sa kanilang stance. Parehong orthodox, wala problema yan. Maganda yan dahil magkapareho ang kanilang stance. Medyo iwas sa untugan nito. Sa knockout ratio naman tayo, mga kaibigan, 68.78 ang knockout ratio ni Charlo, 67.86 din dito kay Jose Benavides. Pero tandaan natin na si Jose Benavides ay nagtaas ng timbang. At iilan laban pa po lamang siya dito sa middleweight division. Ganun pa man, huwag maliitin ang power ni Jose Benavides dahil mataas na rin itong knockout ratio ni Benavides na kung saan pwedeng panlaban niya sa kasalukuyang kampiyon ng WBC na si Jermall Charlo. Okay. Ngayon, kung sa karanasan naman tayo, tandaan natin na world champion si Charlo dito sa middleweight division. So, ibig sabihin noon, mga kaibigan, nakasagupa na ni Jermall Charlo ang mga kilala ding boksingero dito sa middleweight division. Unlike kay Jose Benavides na bukod sa wala sa ranking sa middleweight division ito, yung uri naman ng kanyang kinalaban medyo alanganin. So, lamang sa karanasan itong si Jermall Charlo dito lamang sa middleweight division.
Skills. Mga kaibigan, kung sa skills tayo, epektibo lamang si Jose Benavides sa close range. Sa long range, medyo tagilid siya dyan. Samantala si Charlo, epektibo sa long range gamit ang double jab, 1-2 kombinasyon. At pag nakapabor, naging agresibo ito, makipagtututo. So, sa speed naman tayo, lamang si Jose Benavides pagdating sa speed. Lamang si Benavides dyan. So, halos maganda lamang ang match o halos match na match lamang sila pagdating po sa skills. Oo, sa labanan na ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediksyon. Mga kaibigan, prediction ko Charlo by technical knockouts round 8 pataas. Kung mawi man sa puntusan, sa tingin ko lamang pa rin si Charlo. Pero tandaan natin na ito po ay boxing. Ika nga sa wikang English, this is boxing. Anything can happen. Maraming pwedeng mangyayari dyan. Tanging tsansa lamang ni Jose Benavides ay ang maka-upset kay Charlo, knockoutan o puntusan. Ano ang posibleng magiging butas kay Jermall Charlo? Una na riyan po ang inactivity. Yun na po ang pinaka kay Charlo, inactivity. Dahil posible nga po na pinasok ito sa ring rust. Hindi lahat ng pang tune up, kasi para sa akin pang tune up lang si Jose Benavides. Dahil wala sa ranking eh. Hindi lahat ng pang tune up ay matatalo agad. Katunayan, hindi lahat ng dihado sa bakbakan ay matatalo na agad yan. Hindi ganon. Kaya nga sabi ko nga kanina, this is boxing, anything can happen. Na kung saan, posible din. Hindi rin kagulat-gulat kung ma-upset dito si Jermall Charlo sa kanilang bakbakan. Oo, hindi yan kagulat-gulat. Boxing ito mga kaibigan. At tandaan natin, iba ang aktibo sa hindi aktibo. Lalo na't 2 taon mahigit na hindi lumaban itong si Charlo. Ganon pa man, naniniwala pa rin ako sa kakayahan ni Charlo. Pero sabi ko nga, hindi yan kagulat-gulat. Kung ma-upset si Charlo dito, knockoutan o puntusan din. Dahil may skills din si Benavides, may power si Benavides, at posibleng butas kay Charlo ay ang inactivity. Ngayon, sa panig ni Benavides naman, paano siya ma-knockout nitong si Jermall Charlo? Kakulangan ni Benavides sa head movement o dipinsa. At once na mapasandal itong si Jose Benavides sa ring, delikado siya dyan. Dahil doon magaling si Jermall Charlo. At tandaan natin, may power din si Jermall Charlo. Kaya magandang laban ito mga kaibigan. Kung aabot ito sa puntusan, malaki ang tsansa ni Charlo. Pero pagpag talaga ang kanyang kalawang dito mga kaibigan. Oo. Magandang laban ito. Oo, magandang laban. Para naman mag-iinit si David Benavides na labanan itong si Jermall Charlo. Or kung tataas si Jermall Charlo ng division. Dahil middleweight division itong si Jermall Charlo. Super middleweight division naman si David Benavides. Pero di malayo na magpangabot pa rin yan mga kaibigan. Na kung saan mag-iinit si David Benavides pag tinalo ang kanyang kuya. Ay, maganda yan, magandang kwento nito mga kaibigan. Yung tinatawag na gantihan moment. May moment pa. Okay, mga kaibigan, medyo mahaba na ang ating video. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.